Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kay Bitcoin. Ayan, at marami po kasing nagsasabi na ang industriya ng crypto ay hindi raw po maganda. Ayan, maraming mga nagsilabasan na mga kontrobersiya tungkol sa mga cryptocurrencies. Pero ngayon ay bakit si Bitcoin ay sumasabog na ang kanyang presyo or tumataas or lumalago yung kanyang presyo. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, ang sabi po rito, although the cryptocurrency industry remains shadowed by recent blow-ups and controversy, the world's most important token, Bitcoin, is making a comeback. Ayan. Hindi po kasi naging maganda yung mga balita or mga lahat ng mga tungkol dito sa mga cryptocurrencies sa loob ng taong ito na 2023. Kasi bearish market po kasi tayo. Kung pag bearish market po kasi tayo ay magsisilabasan po kasi yung hindi magagandang mga balita or information tungkol sa mga cryptocurrencies. Kasi yun nga, bumabagsak yung mga presyo ng mga ito. Kaya ayan, nagdudulot po ito ng takot. At yan kung ano-ano yung lumalabas na mga hindi magagandang mga controversies. Ayan, controversies. Pero ayan, ngayon ay nag-uumpisa na pong magkaroon ng comeback si Bitcoin. The value of Bitcoin soared to nearly $42,000 on Monday, marking the first time the digital currency cracked the $40,000 in 18 months. Price tracker CoinDesk indices shows. The resurgence stands in contrast to the questions that have dogged the sector since last year's special flameout of crypto exchange FTX, leading to the November conviction of founder Sam Bankman-Fried on 7 counts of fraud. Also last month, Binance, the world's largest cryptocurrency exchange platform, agreed to pay $4.3 billion after admitting that it violated US laws to prevent money laundering and sanction violations, with CEO Changpeng Zhao pleading guilty to one federal charge. Despite such scandals, Bitcoin's price has soared 150% this year, although it remains down from a high of roughly $69,000 in late 2021. Yan po kasi marami po kasing hindi magandang kaganapan. Ayan, naganap dito sa mga nakalipas na taon. At isa po rito yung pag-collapse ng malaking crypto exchange na si FTX. Ayan, at na-convict yung founder nito. Meron pang isa yung pag-collapse naman ng Terra Luna. Ayan. Yan po yung mga sunod-sunod na malalaking pangyayari dito sa mundo ng cryptocurrencies. At nitong mga nakalipas naman ay si Binance. Ayan, sila po ay na-penalize ng $4.3 billion. Kaya ayan, maraming mga malalaking kaganapan na hindi po maganda dito sa mundo ng crypto. Kaya ayan po ang mga dahilan kung bakit nagkaroon ng mga hindi magandang controversies ang lahat ng mga cryptocurrencies. At syempre kasama po dyan ang pinakamalaki or pinaka-importante sa lahat na crypto na si Bitcoin. Pero ayan, nitong mga nakalipas lamang na araw ay ayan nga, biglang sumabog si Bitcoin at mukhang magpapatuloy na ito sa kanyang paglago. Bitcoin is the first cryptocurrency and was created in 2009. Cryptocurrencies are digital tokens that use peer-to-peer technology to facilitate instant payments without the need of third party such as bank or payment processor, according to Bitcoin's pseudonymous creator Satoshi Nakamoto. Ayan po ang Bitcoin sa mga hindi nakakaalam. Una po itong na-create po ito noong mga taong 2009 pa. Ito po ay ginawa ng taong nagngangalang Satoshi Nakamoto. Pero isa po itong pseudonymous na pangalan or peke na pangalan. Kaya wala po talagang nakakalam sa kanyang identity. At mula nang na-create niya ang Bitcoin ay siya po ay naglaho. Ayan, wala pong makahanap kung sino siya. Marami pong naghahanap or gustong makilala yung tunay na kanyang identity. Pero hanggang sa ngayon ay wala pang nakakapag-reveal
Unlike traditional money, cryptocurrencies can be used to purchase goods and services on the internet, in addition to being held as investments like stocks. However, crypto prices are notoriously volatile, and investing in the kind of crypto can be risky, according to investment firm Charles Schwab. Kaya yan po ang cryptocurrency. Pwede po natin gamitin ito, digital currency po ito, pwede po natin gamitin ito para bumili ng mga goods, mga services dito po sa internet. At pwede na rin po natin itong hold bilang isang investment tulad ng mga stocks. Pero dapat po nating malaman na yung mga prices po ng mga cryptocurrencies ay napaka-volatile. Ibig pong sabihin ay mabilis, pwede pong tumaas yung presyo nito or bumagsak ng malaki. Kaya ayan, napaka-volatile. There are more than 11,000 cryptocurrencies, but Bitcoin is the most valuable in dollar terms, in addition to having the largest market capitalization of any digital asset. Data from crypto price tracker CoinGecko. Yan, marami na pong nagsilabasan mula nung na-create si Bitcoin, ay sumunod po si Ethereum, at ayan, marami na rin pong sumunod na ibang mga cryptocurrencies ang nagsilabasan, at meron ng higit 11,000 na cryptocurrencies ngayon, at nadadagdagan pa ito, patuloy na nadadagdagan. Why is Bitcoin surging now? Several factors are fueling Bitcoin's latest rally. Perhaps the most important are signs that major investment firms are set to get regulatory approval to offer spot Bitcoin exchange traded fund, a pool investment security that can be bought and sold like stocks. Federal regulators are expected to give the green light for several Bitcoin ETF as early as January, which could make investing in crypto more accessible to investor. Yan, Yanis Gyokas, a senior product director or Moody's, told CBS Money Watch. Ayan, meron nga akong nabasa na isang komento rito ng ating ka-crypto na nagtatanong kung ano nga ba ang ETF. Yan, ito po ang Exchange Traded Fund. At sabi ko po sa kanya na ang spot Bitcoin Exchange Traded Fund, kung pag na-approve po ito, ay yung mabibili po natin na Bitcoin dito sa Exchange Traded Fund ay parang magiging stock na po siya. Yan, stocks. Katulad na rin po ng stocks. Kaya sabi rito ay pooled investment security po siya. Ayan, wala na po siyang pagkakaiba sa mga stocks. Ayan, can be bought and sold like stocks. Ayan, sabi po rito. Kaya ayan, mas secured po siya. Ayan, kumbaga binibili po natin sa mga exchange traded fund. Ayan. Kaya ito po talaga yung nakikita ng lahat na talagang isa sa mga catalyst na magdudulot sa pagsabog ng presyo ni Bitcoin. As more and more managers venture into the Bitcoin spot ETF space, more retail and institutional investors, even the more conservative ones, will feel a higher degree of comfort investing in the space, he said. Yan, totoo po yan. Kasi mas secured ang ETF. At syempre, dahil sa mas secure ito ay talagang mas maraming mga retails at saka mga investors, institutional investors ang mag-i-invest dito. Ayan, sa spot ETF, Bitcoin spot ETF. Bitcoin prices also benefiting from a growing conviction in Wall Street that Federal Reserve is done hiking its benchmark interest rate now. The inflation is receding, and that the central bank could even start loosening monetary policy by mid-2024 to keep the economy on track. And when interest rates fall, investors are more likely to pour money into riskier assets such as crypto. Ayan, totoo po yan. Kaya kung pagbabagsak yung interest rates ay syempre, ayan, ay yung mga investors ay lilipat sila sa mga much riskier assets na katulad ng crypto. Lower rates are bullish for Bitcoin. Ayan. Greg Madani, Director of Derivatives at Crypto Data from Amber Data, told CBS Money Watch. Yan, ayon po yan kay Greg Madani. Kung pag bumabagsak po ang interest rates, ay ang impact nito sa mga cryptocurrencies or kay Bitcoin ay bullish. Yan, aangat naman po ang market price ni Bitcoin. And Gyokas thinks 2024 could be a banner year for Bitcoin, a proxy for how well the crypto market as a whole is doing. Bitcoin hit $40,000 for the first time in 2021, and every time it was followed by a bull run. So it's logical expectation from the markets that another run is on its way. Kaya yan, paparating na ang isang bull run na naman.
kay Bitcoin, para kay Bitcoin. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.